Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, salamat sa iyo sa araw-araw na tayo ay umaayon sa pagkakahawig ng Panginoong Hesus at para sa gawaing ipinangako mong gagawin sa bawat buhay namin. Panginoon, alam mo ang dumaraming mga paghihirap na nararanasan ko sa partikular na relasyon na ito. Alam mo ang aking mga kahinaan at ang aking mga kabiguan. At alam mo lamang na mas nahihirapan akong maging sibil kapag kami ay nasa bawat isa. Ngunit Panginoon, alam mo na ang panloob na kaguluhan na mayroon ako ay hindi ang iyong kalooban para sa akin. Alam ko na ang iyong pagnanais ay ang biyaya at pag-ibig ng Panginoong Hesus ay umaagos mula sa akin patungo sa iba. Hindi lamang sa mga madaling pakisamahan, ngunit lalo na sa mga pinakamahirap. Tulungan mo akong magpahinga sa iyo at ibigay ang kahirapan na ito sa iyo, sapagkat sinabi mo sa amin na ihagis ang lahat ng bagay na bumabagabag sa akin sa iyo. Turuan mo ako, Panginoon, upang tumugon sa paraang nais mo. Baguhin mo ako, Panginoon. Baguhin ang aking buong saloobin at baguhin ang aking puso upang ang iyong biyaya ang lumalabas sa akin sa halip na ang aking sariling negativity. Panginoon, alam ko na kung wala ka ay hindi ako pagbabago at hindi rin ako ang taong gusto mong maging ako. Ngunit habang ako ay nananatili kay Kristo at sumusunod sa iyo, at habang dinadala ko ang bawat negatibong pag-iisip na bihag at ibinibigay ito sa iyo sa panalangin, dalangin ko na ang iyong dakilang biyaya ay mabuo sa akin. Sa pangalan ni Jesus ay hinihiling ko ang panalangin ito. Amen. Ama sa langit, alam ko na sinasabi ng Biblia na ako ay pinatawad sa pamamagitan ng pagsisisi sa aking mga kasalanan at pagbaling kay Kristo. Alam ko na ako ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Gayunpaman, nalaman ko na ang aking mga iniisip ay patuloy na bumabalik sa aking maraming kasalanan at maling gawain, at nalaman kong hindi ko matanggap na ako ay ganap at walang pasubali na pinatawad sa aking kasalanan sa pamamagitan ng ikaw. Alam ko na sinasabi mo na hanggang sa silangan at mula sa kanluran hanggang ngayon ay inalis mo ang aking kasalanan sa akin. Gayunpaman, nalaman ko na ang aking kagalakan sa paniniwala ay madalas na naputol dahil nagdududa ako na hindi ito maaaring totoo. Tulungan mo ako, Panginoon, na maniwala sa sinasabi ng iyong salita tungkol sa aking kapatawaran. Bigyan mo ako ng biyaya na tunay na tanggapin na iyong pinatawad ang lahat ng aking mga kasalanan nang walang pasubali, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap,
at ang aking mga kasalanan ay hindi na maalala pa. Salamat, Panginoon, na ako ay binatawad. Salamat, Ama, sa pagpapala sa Panginoong Hesus upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan sa krus. Ipinagdarasal ko na sa kanyang lakas, mabuhay ako para sa kanya sa bawat sandali ng araw. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Ama sa langit, habang ang mga sumusulong na taon ay lalong nagiging maliwanag sa aking lumulubog na katawan, bumababa ang bilis at lumiliit na lakas, pati na rin ang aking iba't ibang memory lapses. Dalangin ko na bigyan mo ako ng karunungan upang yakapin ang aking mga pagsulong na taon ng may biyaya at sigasig, sa halip na tingnan ito bilang isang bagay na dapat katakutan. Dalangin ko na paganahin mo akong tumanda ng may biyaya at yakapin ang aking katayuan sa senior citizen na may pagnanais na mabilang araw-araw. At ang aking katandaan at retiradong katayuan ay ituring na isang kalamangan sa halip na makita ito bilang isang paghihirap na kailangang tiisin. Tulungan mo akong tumingin sa iyo para sa lahat ng aking mga pangangailangan habang lumilipas ang mga taon, at salamat sa iyo na iyong ipinangako na ang iyong biyaya ay sapat na at ginawang sakdal sa aking kahinaan. Salamat na ang mundong ito ay hindi ang aking tahanan, kundi ang aking pagkamamamayan ay nasa langit. Ngunit hanggang sa panahong yaon ay dadalhin mo ako upang makasama ang iyong sarili. Ipinagdarasal ko na ako'y maging aktibo sa espiritu, kaluluwa at katawan, at mabuhay ang aking buhay na gaya ng sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Diyos, gusto kong patawarin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin para mapatawad. Ngunit gusto ko ang iyong kapatawaran. At kaya ipinagdarasal ko na sa iyo ang biyaya na patawarin. Gusto kong malaman na pinatawad mo sa akin ang lahat ng aking mga kasalanan. Patawarin mo ako, O Diyos. Marami akong ginawang maling bagay. Talagang masasamang bagay na hindi karapat-dapat sa pagpapatawad. Ngunit sinasabi sa akin ng aking mga kaibigang Kristiyano na si Hesukristo ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. At ang Diyos, naniniwala ako na ginawa niya, at ikinalulungkot ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan dahil alam ko na ang aking mga kasalanan ang nagsugo kay Jesus sa krus. Hindi ko lubos na maisip na ang kailangan ko lang gawin ay maniwala na si Jesus ay namatay para sa akin at na siya ay muling bumangon, at sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya para sa aking kaligtasan. At sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya, ililigtas mo ako sa pamamagitan ng iyong biyaya. Patawarin mo ang aking mga kasalanan at bibigyan mo ako ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos, na sa pamamagitan ng iyong biyaya ay napatawad na ako sa aking mga kasalanan.
Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, kung paano ko pinupuri at pinasasalamatan ka na ako ay tumatanggap ng kapatawaran ng aking mga kasalanan sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa kay Jesus at may katubusan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Panginoon, Ikaw ay napakayaman sa awa at biyaya, pag-ibig at pagpapatawad. At ipinagdarasal ko na ako ay bigyan ng kapangyarihan na patawarin ang iba habang pinapatawad ako ni Kristo, walang kondisyon at walang anumang sama ng loob o nakatagong sakit. Ama, alam ko na sa aking sariling kapangyarihan ay hindi ako mapapatawad ang ilan sa mga nagdulot sa akin ng matinding sakit at dalamhati ng puso. Kundi Ama, kapag isinasaalang-alang ko kung ano ang ginawa ni Kristo para sa akin at kung gaano ako napatawad sa iyo, gusto kong patawarin ang iba sa parehong magiliw na paraan na pinatawad mo ako. Bigyan mo ako ng biyaya na magpatawad ng walang pasubali, magpatawad sa iba habang pinatawad ako ni Kristo. Tinatanong ko ito sa pangalan niya. Amen. Mahal na Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo sa aking buhay at sa pagiging aking tagapagligtas. Hindi mailalarawan ng mga salita kung gaano ako nagpapasalamat na malaman na ikaw ay ginawang kasalanan para sa akin upang ako ay maging katwiran ng Diyos sa iyo. Bagamat alam ko na ikaw ay totoo, mahirap maunawaan kung ano ang dapat kong gastos sa iyo, sa sakit at pagdurusa. Ngunit pinupuri at niluluwalhati ko ang iyong pangalan, sapagkat ako ay tinanggap kay Kristo at nakatamit ng kanyang katwiran, at nais kong mabuhay ang kanyang buhay ayon sa nais mong mabuhay ang tao. Dalangin ko na mabigyan ako ng biyaya na mamuhay ng lubos na umaasa sa iyo, lumakad sa espiritu at katotohanan, at isumite ang aking kalooban sa iyo. Tulungan mo akong ibigay ang lahat ng aking pag-aalaga sa iyo at huwag subukang ayusin ang mga bagay sa sarili kong lakas. Tulungan mo akong lumakad na gaya ng sa Panginoon at iharap ang aking buhay bilang isang buhay at banal na hain sa iyo. Dalangin ko na ang iyong mga pag-iisip at pagnanasa ay maging akin upang ako ay mabigyan ng biyaya na manalangin ayon sa iyong kalooban at gawin lamang ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Dalangin ko na mabigyan ako ng biyayang mamatay sa sarili araw-araw at sa buhay kay Kristo, upang kahit anong gawin ko at kahit anong sabihin ko ay ma-filter sa pamamagitan ng iyong pagmamahal at biyaya. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, salamat sa iyo na hindi ako nasa ilalim ng bawat batas, kundi sa ilalim ng biyaya. At ipinagdarasal ko na sa pamamagitan ng iyong sapat na biyaya ay makaya kong patuloy
na lumakad sa espiritu at katotohanan na lahat ng mga araw ng aking buhay. Huwag hayaang magkaroon ng kapangyarihan ang kasalanan sa akin, ay nananalangin ako. At naway ang aking makalaman na pagnanasa at anumang di makadiyos na hilig ay manatiling ipinako sa krus. Ipinagdarasal ko na kusang loob kong magpasakop sa gawain ng banal na espiritu sa aking buhay, at araw-araw ay sabihin, magagawa ka. Salamat sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ako ay pinalaya mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan, at binigyan ako ng bagong buhay sa Kanya na nagpalaya sa akin mula sa aking pagkaalipin sa kasalanan. At sa pamamagitan ng iyong biyaya, ipinagdarasal ko sa iyo na ako'y lumakad sa espiritu at katotohanan, na mamuhay sa kabanalan at katwiran sa lahat ng aking mga araw, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lalo akong maitutulad sa larawan at pagkakahawig ni Hesukristo. Naway ang mundo ay ipako sa krus sa akin, at ako sa mundo sa pamamagitan ng krus ni Hesukristo na aking tagapagligtas. At naway mabuhay ako at kumilos at magkaroon ng aking pagkatao sa Kanya, hanggang sa wala ako at siya ang lahat sa buhay ko. Ito ay ipinagdarasal ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, alam ko na mabuti para sa amin na maghintay ng tahimik para sa iyo, upang maisagawa ang iyong mabuting layunin sa bawat isa sa aming mga buhay. Ngunit alam ko na madalas na nakikita ko ang aking sarili na nagiging hindi mapakali kapag ang mga bagay ay nagkakamali, o kapag ang mga bagay ay hindi naaayon sa aking mga plano. Panginoon, mangyaring turuan mo ako kung paano magpahinga sa iyo at makapaghintay ng matyagang para sa iyo, na maisakatuparan ang iyong mabuting layunin sa aking buhay. Alam ko na masyadong madalas ang aking pasensya at tila manipis, at ako ay naiirita o nagagalit, at alam ko na ito ay hindi nagpaparangal sa iyo. Turuan mo ako manalangin ako kung ano ang ibig sabihin ng matiyagang maghintay para sa iyo, upang gumana ang iyong mabuting kasiyahan sa aking buhay. Panatilihin mo ako mula sa aking sariling mga pagsusumikap at stress, at bigyan ako ng biyaya na huwag maging naiinip kung ang mga bagay ay hindi mangyayari ayon sa aking sariling mga inaasahan. Ngunit sa lahat ng bagay ay maaari akong matutong magpahinga sa iyong pag-ibig at matiyagang maghintay para sa lahat ng mayroon ka para sa akin sa bawat pangyayari sa buhay. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay inaring ganap sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngunit nais kong mabuhay ng isang buhay na nakahiwalay sa iyo, upang mamuhay ng isang banal na buhay na nagpaparangal sa iyong pangalan.
Panginoon, alam ko na kung paanong si Jesus ay nabubuhay lamang sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Mabubuhay ba ako sa banal na buhay na iyong ninanais at lumago sa biyaya at tumanda sa pananampalataya gaya ng itinuturo ng iyong salita? At sa gayon ay pumupunta ako ngayon upang hilingin sa iyo ang pagpapabanal ng biyaya upang mabuhay ang buhay na tinawag sa akin upang mabuhay. Ipinagdarasal ko na ibubuhos ang iyong pagpapakabanal na biyaya sa malaking sukat upang maiwasan ko ang masama at gawin ang nakalulugod sa iyong panalip at ang nakalulugod sa iyong paningin. Ipinagdarasal ko na ang aking buong espiritu, kaluluwa at katawan ay panatilihing walang kapintasan sa harap mo at iiwasan ko ang masama, umiwas sa sexual na imoralidad at lumakad ng walang kapintasan sa harap mo, umiibig. Ipinagdarasal ko rin ang panalangin ito para sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, na sila ay magkaroon ng malalim na pagnanais na maging banal sapagkat ikaw ay banal. Salamat sa iyo ay nangako na magtrabaho sa iyong lahat na mga anak upang tayo'y masumpungan na walang kapintasan sa araw ni Kristo Jesus. Dalangin ko na ibigay mo sa akin ang biyaya na maging asin at liwanag sa mga nakapaligid sa akin at makawala sa anumang pakasalanang pagnanasa o makamundong pagnanasa, upang ako ay matagpuan na walang kapintasan sa araw na iyon kapag ako ay nakatayo sa harap mo. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Anong pribilehiyo ang matawag na anak ng Diyos at mailapit mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng mahal na anak ng Diyos. Dahil lamang sa kamanghamanghang biyaya ng Diyos na ibinuhos sa akin ng sagana sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa aking lugar upang ako ay maging tama sa Diyos. Sa buong puso ko, salamat Ama. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo sa ilalim ng iyong mesa, at gayon paman ay binihisan mo ako sa katwiran ni Kristo. Salamat sa iyong kamanghamanghang biyaya sa paggawa sa akin ng isang anak ng Diyos at isang nakikibahagi sa mataas, makalangit na pagtawag. Bilang isang ambasador ng langit, ipinagdarasal ko na maipakita ko ang kagandahan at biyaya ni Kristo sa iba. Ipinagdarasal ko na si Kristo ay makita sa akin upang ang iba ay maakit sa Kanya. At ipinagdarasal ko na ako ay huminahon sa paningin ng iba upang siya ay dumami sa bawat bahagi ng aking buhay. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal na Ama sa langit, ako ay matapang na naparito sa trono ng Diyos sa pangalan ni Hesukristo, aking Panginoon at tagapagligtas, upang sa iyong kagandahang loob at malaking awa ay masumpungan ko ang tiyak at sapat na biyaya na kailangan ko upang makatulong sa oras ng pangangailangan. Panginoon,
Ang mga araw ay lumalalim at kailangan ko ang iyong masaganang biyaya sa napakaraming bahagi ng aking buhay, na nalalaman ko na ito ay tulad lamang ng pagsunod kay Jesus sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya at pananampalataya na ako'y mapapatibay laban sa bawat masamang pag-iisip, salita at gawain, at mamuhay na makadiyos kay Kristo Jesus sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ipinagdarasal ko na makatanggap ako ng biyaya sa biyaya gaya ng ipinangako mo sa iyong salita, at hinihiling kong mabigyan ako ng biyaya ng Diyos upang ang kasalanan ay hindi magkaroon ng kapangyarihan sa akin, ngunit na ako ay magiging isang sisidlan na angkop na gamitin sa iyong paglilingkod at isang daluyan ng iyong pagmamahal at biyaya sa lahat ng aking nakakasalamuha ngayon. Naway bumaba ako at si Kristo ay dumami sa lahat ng bahagi ng aking buhay, hanggang sa hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit at mapagbiyayang Diyos, hinihiling ko na ang kapangyarihan ng iyong presensya ay nakasalalay sa akin at iyong ibubuhos ang iyong sapat na biyaya sa aking buhay, upang ako'y tumahan kay Kristo Jesus araw-araw at magbunga ng maraming bunga sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Huwag akong tumingin sa aking sariling lakas at kakayahan ng tao, kundi sa Panginoong Jesus lamang, na kinikilala na kung wala siya ay wala akong magagawa. Wala akong magagawa, at gayon may nalalaman ko na magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin sa kanyang buhay na muling nabuhay, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng nananahan banal na Espiritu ng Diyos. Salamat sa iyo sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Siya ay nanalo ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. At bilang isang anak ng Diyos, ako ay nakilala sa tagumpay na iyon, na magbigay sa akin ng sapat na lakas na kailangan kong harapin ang bawat pangyayari sa buhay. Magtrabaho ka sa akin, nananalangin ako, upang magawa ko ang lahat ng iyong nais na gawin ko sa pangalan ni Kristo. At salamat na ipinangako mo na ibibigay mo ang sapat na biyaya na kailangan ko upang mamuhay ng isang matagumpay na buhay na nagpaparangal sa iyo. Ito ay ipinagdarasal ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama, kami ay lubos na pinagpala na tawagin ang iyong mga anak at magkaroon si Kristo bilang ating tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala sa Kanya upang mamatay sa krus, upang mabayaran ang halaga para sa ating mga kasalanan. At salamat sa iyo na ang Kanyang muling pagkabuhay ay atin sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Salamat na siya ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos, at tayo ay binigyan ng bagong buhay kay Kristo. Kaya't sa Kanyang biyaya at awa, tayo ay naging higit pa sa mga mananakop
sa pamamagitan niya na umiibig sa atin at ibinigay ang kanyang sarili para sa atin. Salamat na ibinigay sa amin ang lahat ng kailangan namin para sa buhay at kabanalan. At kahit anong mga paghihirap o panganib ang maaari niyang harapin, mayroon tayong katiyakan na ang kanyang biyaya ay sapat na para sa lahat ng ating mga pangangailangan, sapagkat ang kanyang lakas ay ginawang perpekto sa ating kahinaan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Paano namin ipinagdarasal at pinasasalamatan ka, Ama, sapagkat ang dakilang biyaya at pag-ibig na inyong ibinuhos na sagana sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa krus dahil sa ating kapakanan. Sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa krus, upang sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at matanggap ang iyong libreng kaloob ng buhay na walang hanggan. Kung paano ka namin pinupuri ang aming Diyos at tagapagligtas. Salamat na ang ating buong buhay Kristiyano ay binabaha ng iyong biyaya, sapagkat hindi lamang mo tayo iniligtas mula sa walang hanggang kamatayan at ang nakakagulat na mga kahihinatnan ng ating mga kasalanan, ngunit ikaw ay nasira ang kapangyarihan ng kasalanan sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak. Hindi na natin kailangang maging alipin sa kalikasan ng kasalanan, ngunit malaya tayong lumakad sa bago ng buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng nananahan sa banal na Espiritu. Paano namin pinupuri ang iyong banal na pangalan? At Panginoon, anong malaking pag-asa ang mayroon tayo sa ating walang hanggang kinabukasan, ang ating makalangit na tahanan sa ating buhay na walang hanggan at sa masaganang kayamanan ng iyong biyaya sa masaganang kayamanan, sapagkat ikaw ay nangako na babaguhin ang aming mababang katawan upang maging katulad ng iyong maluwalhating na buhay na mag-uli na katawan. Sa buong kawalang hanggan, ang lahat ng ito ay dahil sa iyong kamanghamanghang at kahangahangang biyaya, kung saan kami ay nagagalak at pinupuri ka. Hosana sa iyong kahangahangang pangalan, para sa lahat ng iyong kabutihan at mapagmahal na kabaitan. Amen. Itinataas namin ang aming mga puso sa mapagpakumbabang pasasalamat para sa mga kaluwalhatian ng iyong biyaya, kung saan pupurihin ka namin sa paglipas ng panahon at sa kawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng iyong kamanghamanghang biyaya at hindi kapanipaniwalang pag-ibig na ako ay kung sino ako, isang makasalanang iniligtas sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat na ako'y napalaya sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay, na nananahan sa aking puso at nagtuturo sa akin ng iyong katotohanan at kaalaman, sapagkat ikaw ay tapat at mapagbiyayang Diyos
na mayaman sa awa at pag-ibig. Salamat na ako'y tinubos ni Kristo at ako'y lubos na inaring ganap sa iyong mga mata dahil siya'y nagkasala sa aking account at binayaran ang buong halaga para sa aking kasalanan. Kung paanong pinupuri kita sa biyaya ng Diyos, ako ay napabalik sa pakikisama sa Diyos. Salamat na si Kristo ay nabuhay na magmuli mula sa mga patay at naging unang bunga ng mga bumangon. At na ako ay nakikibahagi sa kanyang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng panahon at sa kawalang hanggan. Salamat na walang kahatulan sa mga nasa kay Kristo Jesus. Salamat sa pangalan ni Jesus para sa iyong kamanghamanghang biyaya. Salamat sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, ito ay sa pamamagitan ng iyong kamanghamanghang biyaya at hindi kapanipaniwalang pag-ibig na ako ay kung sino ako. Isang makasalanang iniligtas sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat na ako'y napalaya sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay na nananahan sa aking puso at nagtuturo sa akin ng iyong katotohanan at kaalaman. Sapagkat ikaw ay tapat at mapagbiyayang Diyos na mayaman sa awa at pag-ibig. Salamat na ako'y tinubos ni Kristo at ako'y lubos na inaring ganap sa iyong mga mata dahil siya'y nagkasala sa aking account at binayaran ang buong halaga para sa aking kasalanan. Kung paanong pinupuri kita sa biyaya ng Diyos, ako ay napabalik sa pakikisama sa Diyos. Sa pakikisama sa Diyos na si Kristo ay nabuhay na maguli mula sa mga patay at naging unang bunga ng mga bumangon. At na ako ay nakikibahagi sa kanyang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng panahon at sa kawalang hanggan. Salamat na walang kahatulan sa mga nasa kay Kristo Jesus. Salamat sa pangalan ni Jesus para sa iyong kamanghamanghang biyaya. Salamat sa iyo. Amen. Paano namin pinagpapala at pinasasalamatan ka, Ama, sapagkat ang dakilang biyaya at pag-ibig na inyong ibinuhos na sagana sa sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapadala sa inyong bugtong na anak upang mamatay sa krus dahil sa ating kapakanan. Sa pamamagitan ng pagpapadala sa inyong bugtong na anak upang mamatay sa krus, upang sa pamamagitan ng paniniwala sa Kanya ay mapatawad tayo sa ating mga kasalanan at matanggap ang iyong libreng kaloob at buhay na walang hanggan. Salamat. Paano namin pinupuri ikaw, aming Diyos at tagapagligtas. Salamat na ang ating buong buhay Kristiyano ay binabaha ng iyong biyaya sapagkat hindi lamang mo tayo iniligtas mula sa walang hanggang kamatayan at ang nakakagulat na mga kahihinatnan ng ating mga kasalanan. Ngunit ikaw ay nasira ang kapangyarihan ng kasalanan
sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak. Hindi na natin kailangang maging alipin sa kalikasan ng kasalanan. Ngunit malaya tayong lumakad sa bago ng buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng nananahan na banal na Espiritu. Paano natin pinupuri ang iyong banal na pangalan? At Panginoon, anong malaking pag-asa ang mayroon tayo sa ating walang hanggang kinabukasan, sa ating makalangit na tahanan, sa ating buhay na walang hanggan, at sa masaganang kayamanan ng iyong biyaya. At sa masaganang kayamanan, sapagkat ikaw ay nangako na babaguhin ang aming mababang katawan upang maging katulad ng iyong maluwalhating na buhay na maguli na katawan sa buong kawalang hanggan. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyong kamanghamanghang at kahanga-hangang biyaya, kung saan kami ay nagagalak at pinupuri ka. Hosana sa iyong kahanga-hangang pangalan, para sa lahat ng iyong kabutihan at mapagmahal na kabaitan sa amin. Itinataas namin ang aming mga puso sa mapagpakumbabang pasasalamat sa mga kaluwalhatian ng iyong biyaya, kung saan pinupuri ka namin sa paglipas ng panahon at sa kawalang hanggan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama, kami ay lubos na pinagpala na tawagin ang iyong mga anak at magkaroon si Kristo bilang ating tagapagligtas. Salamat sa pagpapadala sa Kanya upang mamatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa ating mga kasalanan. At salamat sa iyo na ang Kanyang muling pagkabuhay ay atin sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Salamat na siya ang karunungan ng Diyos at ang kapangyarihan ng Diyos, at na tayo ay binigyan ng bagong buhay kay Kristo. Kaya't sa Kanyang biyaya at awa, tayo ay naging higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na umiibig sa atin at ibinigay ang Kanyang sarili para sa atin. Salamat na ibinigay sa amin ang lahat ng kailangan namin para sa buhay at kabanalan, at kahit anong mga paghihirap o panganib ang maaari naming harapin, mayroon tayong katiyakan na ang Kanyang biyaya ay sapat na para sa lahat ng ating mga pangangailangan, sapagkat ang Kanyang lakas ay ginawang perpekto sa ating kahinaan. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin tayo. Amen. Ama sa langit at mapagbiyayang Diyos, hinihiling ko na ang kapangyarihan ng iyong presensya ay nakasalalay sa akin at iyong ibubuhos ang iyong sapat na biyaya sa aking buhay, upang ako'y tumahan kay Kristo Jesus araw-araw at magbunga ng maraming bunga sa iyong kapurihan at kaluwalhatian. Huwag akong tumingin sa aking sariling lakas at kakayahan ng tao, kundi sa Panginoong Hesus lamang, na kinikilala na kung wala siya ay wala akong magagawa. Wala akong magagawa at gayunmay nalalaman ko na magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin sa Kanyang buhay na muling nabuhay
sa pamamagitan ng kapangyarihan ng nananahan banal na Espiritu ng Diyos. Salamat sa iyo na sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Jesus, siya ay nanalo ng tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. At bilang isang anak ng Diyos, ako ay nakilala sa tagumpay na iyon na magbibigay sa akin ng sapat na lakas na kailangan kong harapin ang bawat pangyayari sa buhay. Magtrabaho ka sa akin. Nananalangin ako upang magawa ko ang lahat ng iyong nais na gawin ko sa pangalan ni Kristo. At salamat na ipinangako mo na ibibigay mo ang sapat na biyaya na kailangan ko upang mamuhay ng isang matagumpay na buhay na nagpaparangal sa iyo. Ito ay ipinagdarasal ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal na Ama sa langit, ako ay matapang na naparito sa trono ng biyaya sa pangalan ni Hesukristo, aking Panginoon at tagapagligtas, upang sa iyong kagandahang loob at malaking awa ay masusumpungan ko ang tiyak at sapat na biyaya na kailangan ko upang makatulong sa oras ng pangangailangan. Panginoon, ang mga araw ay lumalalim at kailangan ko ang iyong masaganang biyaya sa napakaraming bahagi ng aking buhay, na nalalaman na ito ay tulad lamang ng pagsunod ko kay Jesus sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya at pananampalataya, na ako'y mapapatibay laban sa bawat masamang pag-iisip, salita at gawain, at mamuhay ng makadiyos kay Kristo Jesus sa iyong papuri at kaluwalhatian. Ipinagdarasal ko na makatanggap ako ng biyaya, sa biyaya gaya ng ipinangako mo sa iyong salita. At hinihiling kong mabigyan ako ng biyaya ng Diyos upang ang kasalanan ay hindi magkaroon ng kapangyarihan sa akin. Ngunit na ako ay magiging isang sisidlan na angkop na gamitin sa iyong paglilingkod at isang daluyan ng iyong pagmamahal at biyaya sa lahat ng aking nakakasalamuha ngayon. Naway bumaba ako at si Kristo ay dumami sa lahat ng bahagi ng aking buhay, hanggang sa hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa iyong papuri at kaluwalhatian, nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Anong pribilehiyo ang matawag na anak ng Diyos at mailipat mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng mahal na anak ng Diyos, dahil lamang sa kamangha-manghang biyaya ng Diyos na ibinuhos sa akin ng sagana sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, ang aking kamag-anak, tagapagtubos, na naging isang kasalanan sakripisyo sa aking lugar, upang ako ay maging tama sa Diyos. Sa buong puso ko, salamat Ama. Hindi ako karapat-dapat na tipunin ang mga mumo sa ilalim ng iyong mesa, at gayon paman ay binihisan mo ako sa katwiran ni Kristo. Salamat sa iyong kamangha-manghang biyaya sa paggawa sa akin ng isang anak ng Diyos at isang nakikibahagi sa mataas
makalangit na pagtawag. Bilang isang ambasador ng langit, ipinagdarasal ko na maipakita ko ang kagandahan at biyaya ni Kristo sa iba. Ipinagdarasal ko na si Kristo ay makita sa akin upang ang iba ay maakit sa Kanya. At ipinagdarasal ko na ako ay huminahon sa paningin ng iba upang siya ay dumami sa bawat bahagi ng aking buhay. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Ama sa langit, nagpapasalamat ako sa iyo na ako ay inaring ganap sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Heso Kristo. Ngunit nais kong mabuhay ng isang buhay na nakahiwalay sa iyo, upang mamuhay ng isang banal na buhay na nagpaparangal sa iyong pangalan. Panginoon, alam ko na kung paanong si Jesus ay nabubuhay lamang sa akin at gumagawa sa pamamagitan ko. Mabubuhay ba ako sa banal na buhay na iyong ninanais at lumago sa riyaya at tumanda sa pananampalataya gaya ng itinuturo ng iyong salita, at sa gayon ay pumunta ako ngayon upang hilingin sa iyo ang pagpapabanal ng biyaya upang mabuhay ang buhay na tinawag sa akin upang mabuhay. Ipinagdarasal ko na ibubuhos mo ang iyong pagpapakabanal na biyaya sa malaking sukat upang maiwasan ko ang masama at gawin ang nakalulugod sa iyong paningin. Ipinagdarasal ko na ang aking buong espiritu, kaluluwa at katawan ay manatiling walang kapintasan sa harap mo, at iiwasan ko ang masama. Umiwas sa sexual na imoralidad at lumakad ng walang kapintasan sa harap mo, umiibig. Ipinagdarasal ko rin ang panalangin ito para sa lahat ng nagtitiwala sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, na sila ay magkaroon ng malalim na pagnanais na maging banal, sapagkat ikaw ay banal. Salamat na ikaw ay nangako na magtrabaho sa inyong lahat na mga anak, upang tayo'y masumpungan na walang kapintasan sa araw ni Kristo Jesus. Dalangin ko na ibigay mo sa akin ang biyaya na maging asin at liwanag sa mga nakapaligid sa akin, at makawala sa anumang makasalanang pagnanasa o makamundong pagnanasa, upang ako ay matagpuan na walang kapintasan sa araw na iyon kapag ako ay nakatayo sa harap mo. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoong Jesus, alam ko na ikaw ay malapit sa mga taong nasira ang puso at nagdadalamhati sa kanilang kaluluwa, at nailigtas mo ang mga durog na espiritu. Lumapit sa iyong maraming mga anak na nahaharap sa mga oras ng kalungkutan at pagkawala, at ilapit ang bawat isa sa iyong mahalagang mga bisig ng pagmamahal at suporta. Salamat sa iyo na ikaw ay kahangahangang mabuti sa lahat ng naghihintay sa iyo at humahanap sa iyo. At ipinagdarasal ko na ang mga kapatid ko kay Kristo na sa anumang kadahilanan ay nakaharap sa mga oras ng kalungkutan at paghihirap sa kanilang buhay, na sa iyong biyaya at awa
ay lalapit ka sa bawat isa at nagdadala ng isang maliit na tupa na pinunit ng mga briyar. Maging malapit sa lahat na nagdadalamhati ngayon at nananalangin ako. At binabaha ang kanilang mga kaluluwa ng pag-asa. Alam na sa ilalim ay ang iyong walang hanggang mga bisig. Bigyan mo ako ng pusong sensitibo sa mga nagdadalamhati, ang karunungan na malaman kung kailan magsasalita ng mga salita ng kaaliwan o kung kailan dapat manahimik. At Panginoon, ipinagdarasal ko rin na gamitin mo ang aking buhay upang maging isang daluyan ng paghihikayat at pag-asa, kung saan ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay dadaloy sa kanilang mga puso upang pagalingin at tulungan. Salamat, Panginoon, na Ikaw ay isang Diyos na sumasagot sa mga panalangin. Amen. Loving Father, I am finding it so hard to even get up of bed to start the day. Alam kong kailangan kong harapin ito ng mag-isa at kung wala ang mahal na mahal ko. Alam ko na kung wala ang iyong biyaya at kasapatan ay hindi ko malalampasan ang araw. Ngunit nagpapasalamat ako sa iyo na ipinangako mong makakasama mo ako at bibigyan mo ako ng iyong lakas para sa ngayon, pati na rin ang maliwanag na pag-asa para bukas. Hindi ko maisip na bukas ang anumang bagay, ngunit isang araw na puno ng sakit dahil wala akong mahal sa buhay sa tabi ko. Ngunit hinihiling ko na sa iyong biyaya ay bibigyan mo ako ng lakas upang makalusot ngayon. Hakbang-hakbang, alam na nandyan ka upang dalhin ako. Kahit na ang aking puso ay tila nabigo sa kalungkutan at sakit na aking pinagdadaanan. Salamat sa iyo. Ipinangako na dadalhin ang aming sakit at pasalamatan ka na ang iyong biyaya ay sapat na para sa bawat kaganapan sa aming buhay. Bigyan mo ako ng lakas upang makayanan ang kalungkutan na nararamdaman ko at tulungan akong sumulong sa aking mga plano sa buhay. Alam na ikaw ay kasama ko upang suportahan at palakasin. Bigyan mo ako ng pag-asa para bukas, dahil ang aking pag-asa at ang aking tiwala ay nasa iyo, Panginoon. Hawakan mo akong malapit. Nananalangin ako at salamat sa pagiging laging kasama ko at sa malaking kaaliwan na mayroon ako sa pagkilala sa iyo bilang aking mahal na tagapagligtas at kaibigan. Amen. O Diyos, lumapit ako sa iyo na puno ng sakit at kalungkutan at galit dahil sa aking malaking pagkawala. Panginoon, alam ko na mayroon kang isang plano para sa bawat isa sa aming buhay. Ngunit ako ay nasa sobrang sakit at kalungkutan na mahirap tumuon sa katotohanang mahalaga at kailangan mo ring harapin ang matinding kalungkutan at pagkawala. Panginoon, ang aking sakit ay lumalalim at nararamdaman ko na ang aking puso ay nasisira. Hinihiling ko sa iyo
na hawakan ang aking nakakasakit na puso. Alam ko, Panginoon, na Ikaw ang aking Diyos ng kaaliwan at kasama mo ako sa bawat hakbang ng daan. Hinihiling ko sa iyo na lumapit sa akin sa oras na ito. Dahil pakiramdam ko ay nasira ang buong mundo ko. Nahihirapan ako kapag ang mga taong hindi nakakaintindi at sumusubok na sabihin ang mga salita na sa tingin nila ay nakakaaliw, ngunit kung minsan ay nagpapalala pa ito sa pananakit at nasasaktan ako at napakasakit nag-iisa. Panginoon, alam kong totoo na sa kalaunan ay bababa ang sakit, ngunit mangyaring makasama ako. Hawakan mo ako ng malapit at patatagin ako, sapagkat alam ko na kung wala ka ay hindi na ako makakaharap ng isa pang araw, isang oras. Patuloy kong iniisip ang kantang iyon na kinakanta namin noong bata pa ako. Hindi kailanman masakit sa puso at hindi kailanman umuungol. Hindi kailanman patak ng luha at hindi kailanman umuungol. Laging isang panganib, ngunit doon sa trono. Sandali sa sandaling iniisip niya ang kanyang sarili. Hawakan mo ako, Panginoon, nagdarasal ako, at panatilihin mo ako sa sandali. Sandali lang ako ay pinapanatili sa iyong pag-ibig. Sandali sa sandaling mayroon akong buhay mula sa itaas. Ang pagtingin kay Jesus hanggang sa kaluwalhatian ay sumisikat. Sandali lang, O Panginoon, ako ay iyo. Salamat, Panginoon, na Ikaw ang aking Diyos. Amen. Mapagmahal na Panginoon at langit na Hari, gusto kong iangat ang ilang mahal kong kaibigan na dumaranas ng labis na kalungkutan sa ngayon at nahihirapan akong tanggapin ang lahat nagdagaganap sa mga huling araw. Mapagpakumbaba kong hinihiling na pupunta ka sa kanila at ibigay ang kaginhawaan na kailangan nila upang matugunan ang lahat ng nangyayari. Bigyan sila ng lakas upang harapin ang katotohanan na ang mga bagay ay hindi kailanman magiging tulad nila. Panginoon, alam ko na ang kanilang kalungkutan ay tila labis sa kanila at nasasaktan ako para sa kanila at hindi alam kung ano ang gagawin upang matulungan, at kaya ako ay pumupunta sa iyo sa panalangin upang hilingin na matugunan mo ang bawat isa sa kanila sa kanilang punto ng pangangailangan at tulungan silang bumaling sa iyo sa malungkot na oras na ito. Dalangin ko iyon habang lumilipas ang araw, ang iyong makapagpapagaling na ugnayan at magpapaaliw at magsusulong sa kanila sa panahong ito ng kagipitan. At naway ito ay isang bagay na nagiging sanhi ng bawat isa sa kanila na lumalapit sa iyo. Ang pag-alam na ikaw lamang ang makapagpapagaling sa mga broken-hearted at makapagbibigay ng kagalakan sa sakit. Salamat, Panginoon, sa pagiging nandyan para sa akin at sa iyong mga kamay, at inilalagay ko ang bawat isa sa mga mahal na ito na may gaanong kalungkutan sa kanilang mga puso. Alam ko
sa kanino ako naniniwala at tiwala ako na maglalabas ka ng mabuti sa sitwasyong ito. Sa iyo ang lahat ng papuri at kaluwalhatian, at ang lahat ng mga ito ay papuri at ikaluluwalhati. Amen. Mapagmahal na Panginoon, ako ay puno ng kalungkutan at kalungkutan sa pagkawala ng aking mga mahal sa buhay. At gayon paman, ang sakit na iyon ay may bahid ng ginto. Alam na pinagkakatiwalaan kanila bilang kanilang tagapagligtas at na sila ngayon ay nasa iyong harapan. Alam ko na namimiss ko ang mahalagang ito, na matagal ko nang naging lakas at kagalakan. At salamat sa mga magagandang pagkakataon na magkasama kami. Kadalasan, Panginoon, inaasahan ko na ang aking mahal ay naroroon lamang o naglalakad sa pintuan, at pagkatapos ay naaalala ko na sila ay umuwi upang makasama ka. Kung minsan ito ay medyo mahirap, ngunit alam ko na hindi ko kailangang magdalamhati tulad ng mga hindi umaasa kay Jesus. Ngunit magalak na nalaman na ang araw ay darating kapag kami ay magkasama sa iyo at ikaw ay puksain ang lahat ng mga luha mula sa aming mga mata. Ngunit sa sandaling, Panginoon, ang aking pagkawala ay parang isang bukas na sugat, at ipinagdarasal ko na sa pagaling mo ang aking pagkasira at ang kalungkutan na aking nararamdaman. Ilapit mo ako sa iyong mga bisig ng pag-ibig, aking Panginoon at aking Diyos. Salamat sa iyo para sa lahat. Ikaw ay sa akin, at naway magpahinga ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ama sa langit, iniyuko ko ang aking tuhod sa harap mo sa panalangin at papuri. Humantong at gabayan ako ngayon sa lahat ng iyong sinasabi at ginagawa. Naway lumakad ako sa espiritu at katotohanan ngayon, at maging sensitibo sa iyong banayad na patnubay. Tulungan mo ako na manalangin ako upang ituon ang aking mga mata sa Panginoong Jesus, na nanalaman na kung wala siya ay mabilis kong maliligaw sa landas na pinakamainam para sa akin. Panginoon, naniniwala ako na ikaw ay naka-schedule araw-araw ng aking buhay, at hindi ko nais na lumihis mula sa landas na nais mong gawin sa akin. Tulungan mo akong maging tapat sa iyo at handang pumunta sa landas na iyong pinili. Alam na ito ay maaaring sumalungat sa aking sariling mga hangarin at kagustuhan. Paunlarin mo sa akin ang isang puso na nalulugot na gawin ang iyong kalooban, upang ang mga pananabik ng aking puso ay maiayon sa iyong mga plano at layunin, at ang iyong kalooban para sa aking buhay. Hayaan ang aking mga mata na laging nakatingin sa iyo, at pigilan ako sa pagtingin sa mga bagyo at kahirapan sa buhay. Alam na ikaw ay kasama ko upang humantong at gabayan, at upang itaguyod ako sa iyong papuri at kaluwalhatian. Salamat sa iyo na si Jesus ay ang daan
at ang katotohanan, at ang buhay ay nais kong gawin lamang ang nakalulugod sa iyong paningin. Sa kanyang pangalan ay nananalangin ako. Amen. Mahal na Panginoon, hinihiling ko sa iyo na gabayan ako at bigyan ako ng karunungan habang lumalayo ako sa aking pamilya at sa aking sariling bansa upang magtrabaho sa ibang lugar. Hinihiling ko sa iyo na makasama ako sa lahat ng ginagawa ko habang kinakaharap ko ang hamon ng pag-aaral na mamuhay at magtrabaho sa ibang kultura na may iba't ibang pamantayan at paniniwala. Paganahin akong umangkop sa mga pagkakaiba-iba, ngunit hindi mahuli sa mga bagay ng mundong ito. Bigyan mo ako ng karunungan at pag-unawa habang nakikipagkita ako sa mga bagong tao, at tulungan mo akong maging maiangat sa aking pakikitungo para rin ang mabait sa aking mga aksyon. Naway lumakad ako sa landas na tinawag mo sa akin upang pumunta at huwag lumihis sa iyong patnubay. Ipinagdarasal ko lahat ng aking mga pangangailangan at bigyan ako ng kalusugan at lakas habang kinakaharap ko ang mga hamon sa harap ko. Naway ako na ang pinakamahusay na maaari kong maging sa lugar na tinawag mo sa akin upang pumunta. Sumama ka sa lahat ng aking mga mahal sa buhay na aking iniwan at panatilihin silang ligtas sa mga bisig ni Jesus araw-araw. Pagsama-samahin tayo sa iyong paraan at sa iyong sariling magandang panahon. Hinihiling ko ito sa pangalan ng aking tagapagligtas, si Jesucristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.